Magmamadre na talaga ako noon. Buo na ang aking pasyang maglingkod sa Panginoon habang buhay at ialay sa Kanya ang aking sarili sa isang mundong puno ng kapayapaan at katahimikan. Pero may nangyari bago tuluyang naganap ang aking hangarin. At ito ang aking kasaysayan. Nagbalik ako sa aming probinsya. Hindi ko na lang babanggitin kung saan upang magbakasyon sa bahay ng aking tiyahin. Ulila na ako sa magulang. Ang tiyahin ko at ang asawa niyang si Tito Narsing ang nag-alaga sa akin hanggang sa ako ay magdalaga. Nang makakuha ako ng trabaho sa Maynila, tuluyan na akong nawalay sa kanila. Isang pari na naging malapit kong kaibigan ang nag-advise sa akin na bago ko raw pasukin ang mundo ng pagmamadre, ay balikan ko raw muna ang dati kong buhay. Sukatin ang aking desisyon sa pamamagitan ng mga alaala ng kahapon. Timbangin sa puso kung saan ba talaga ako inilaan ng Diyos. Sinabi rin niya na hindi lang naman pagmamadre ang tanging paraan ng paglilingkod sa Diyos. Marami pa. At marahil daw, ang pagbabalik ko sa aming probinsya ay isang magandang paraan upang maisagawa ko ang gayon. Sinunod ko ang payo niya. Umuwi ako sa aming probinsya. Matagal ang biyahe. Kaloob-looban ng aming lugar kung saan ako lumaki. Masukal ang daraanan. Animo kagubatang hindi pa nabibinyagan ng sibilisasyon. Rough road, maalikabok, mainit. Walang bumibiyaheng sasakyan mula sa binabaan kong syudad patungo mismo sa aming bayan. Kinangailangan kong mag-tricycle. Tamang-tama, ang nasakyan kong tricycle ay si Jess. Kababata ko si Jess. Dati na akong niligawan, pero hindi ko siya sinagot. 12 anyos lang kasi ako noon at hindi ko pa batid ang konsepto ng pakikipagnobyo. Masaya si Jess nang makita ako. Pero agad siyang nalungkot nang malaman niyang nagpaplano akong magmadre. Wala pa ring asawa si Jess. Gusto kong isiping hinihintay pa rin niya ako hanggang ngayon. Pero hindi ko na lang ininda. Ayokong magkaroon ng anumang balakid sa aking planong magmadre. Gwapo si Jess, matangkad na lalaki. Higit sa lahat ay mabait. Nang marating namin ang aming pook, hindi niya ako pinagbayad. Inihatid pa niya ako hanggang sa tapat mismo ng bukirin ng aking tiyahin. Hindi mo na sana ako inihatid, Jess. Nakakahiya sa'yo. Bakit ka naman mahihiya? Para naman tayong hindi magkaibigan. Jess, sana'y maliwanag sa'yo ang sinabi ko. Magmamadre ako at ito ang gusto kong gawin sa aking buhay. Tumango ito. Oo, naiintindihan ko, LV. Salamat. Inihatid lang naman kita dahil gusto kong makatiyak na ligtas ka. Bakit naman? Maraming masasamang nangyayari dito sa amin. Mga napapabalitang nawawala tapos hindi na natatagpuan. Ha? 3 kadalagahan na ang nawawala ngayong taon. Anong sabi ng mga pulis? Wala pa rin silang masyadong masabi tungkol sa kaso. Pero ayon sa mga naririnig kong usap-usapan dito sa atin, may gumagala raw na satanista dito sa ating pook na siyang gumagawa ng krimen. Para akong nakarinig ng kwento sa comics, gusto ko sanang matawa. Pero seryoso si Jess sa kanyang salaysay. Nawawala ang mga kadalagahan dahil kinakain niya ito ng buo. Napailing na lang ako. Ikaw talaga, Jess. Puro ka biro. Hindi ako nagbibiro, LB. Relihiyosa sina Tita Ason at Tiyo Narsing. Mababait silang tao. Mapagkawang gawa. Natuwa sila sa aking pagbabalik. Sinalubong nila ako ng yakap at halik. Gayon din ang aking mga pinsang sina Jovert at Alam na pawang mga teenagers na. Mayroon akong sariling kwarto sa may kalakihan nilang bahay. Noong araw na dumating ako, abala ang buong pamilya sa paghahanda. May padalsal daw kasi sila mamayang gabi. At tamang-tama daw ang dating ko. Ako raw ang maglilid ng pagro-rosaryo. Nasiyahan naman ako. Ito marahil ang paglilingkod na sinasabi sa akin ng kaibigan kong pari. Nabanggit ko sa aking tiyahin ang tungkol sa binabala kong pagpasok sa kumbento. Natuwa naman siya para sa akin. Siguro nga'y sinyalis iyon na talagang tama ang aking desisyon. Kinagabihan, nagdatingan ang mga bisita nila Tita Aso. Karamihan ay mga kasing edad nila. May ilang kabataan din. Mahigit siguro 20 ang nagdatingan. Nakabelo ang mga babae, habang ang mga kalalakihan ay nakaputi. Sunong-sunong ng 4 na lalaki ang malalaking imahe ng Nazareno at Virgin Mary. Inilapag nila iyon sa altar. Ipinakilala ako ng tita sa mga kapatiran. Higit sa lahat, ipinakilala niya ako kay Suprema. Si Suprema ang leader ng grupo.
Siya ang animo tumata yung pari. Malugod naman nila akong tinanggap. Bagamat napansin marahil ni Suprema na awkward ang feeling ko sa isang babaeng spiritual leader. Hindi sa minamaliit ko ang kakayahan ng mga tulad ko. Ngunit masanay pa rin akong pari ang namumuno sa mga relihiyon at hindi babae. Matapos ang kaunting kwentuhan, nagsimula na ang oras ng pagdarasal. Si Suprema nagpatiuna sa pagdarasal, nakaroba ang Suprema. Maroon ang kulay niyon at may mukha ng Nazareno na nakaburda sa likuran. Sinabi ng Suprema na nalalapit na raw ang pagwawakas ng daigdig, kung kaya't higit na kailangan ngayon ng bawat isa ang sumampalataya sa kapangyarihan ng poong may kapal. Nagsipagluruhura na kami, pansamantalang binalot ng katahimikan ng kapaligiran bago ako tinawag ng tiyahin para simulan ang paglorosaryo. Nagsimula nga ako sa pagdarasal. Habang sinasambit ko ang dasal ng Aba Ginoong Maria, sumasabay naman silang lahat. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit may kakaibang kilabot sa akin ang sama-sama nilang tinig na para bang may ibang sumasabay na hindi ko maipaliwanag. Bahagya akong nagmulat ng mata. Nagulat ako at natigilan. Parang gumalaw ang imahe ng Nazareno at inihilig ang ulo patungo sa akin. Natakot ako. Pero iniisip ko kagad na baka man na malikmata lamang ako. Nagpatuloy ako sa paglilid ng rosaryo hanggang matapos iyon. Muling nagtungo sa aming harapan ang Suprema. Halos yung edad ko lamang siya. Hindi ko masabing maganda siya, ngunit hindi rin naman pangit. Parang plain na plain ang kanyang hitsura na mahirap matandaan. Salat iyon sa expression o anumang emosyon ang magsalita iso. Magdasal tayong lahat. Pinangunahan niya ang grupo sa isang dasal na hindi ko maintindihan. Natitiyak kung kakaibang wika iyon, Latin marahil. Nagulat ako sa sabay-sabay nilang pagdarasal gamit ang banyagang wika na kung tutuusin ay mahirap bigkasin o memoryahin. Na out of place tuloy ako as they prayed. Nanatili na lang ako nakapikit at nagbulong sa aking isipan ng sarili kong dasal. Panginoong Hesus, ang sabi ko pa, tulungan niyo po akong maging magpagpala sa aking kapwa. Maya-may tumigil ang Suprema sa pagdarasal. Tumingin siya sa akin. Hindi ako sure kung galit siya o na-offend. Ang sabi niya, may problema ka, Iha. Nararamdaman kong may bigat kang problema. Nag-isip ako. Propesiya kaya ang sinabi niya. Ngunit wala naman akong matandaan. Ang problema ang mabigat na tinutukoy niya sa buhay ko. Yun kaya ang desisyon kong magmadre. Natapos ang pagdarasal sa gabing iyon at nagpaalam na rin kagad ang mga kapatiran. Napansin ko na tila malapit si Tia Ason kay Suprema. Nagbulungan pa sila bago tuluyang nagbuyakap at nagpaalaman. Wala akong ideya noon na ako pala ang taksa ng kanilang bulungan. Kinabukasan, nagpasya akong magtungo sa simbahan ng aming bayan. Muli akong nakipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Nangumpisal din ako sa aming pari na si Father Damian. Matanda na si Father Damian, bata pa lang ako. Pari na siya sa aming simbahan. Nasa early 20s lamang siya noon, ngayon nasa early 50s na siya. Nagulat ako nang mamukhaan pa rin ako ni Father Damian sa kabila ng matagal na panahon kung pagkawala. Isa raw kasi ako sa hindi niya malilimutan dahil sa lahat daw ng member ng choir, ako ang parating wala sa tono kung kumanta. Nagkatawanan kami sa alaala. Kinumusta ako ni Father Damian tungkol sa aking trabaho sa Maynila. Dito ko na nabanggit sa kanya ang tungkol sa plano kong maging isang madre. Natuwa si Father Damian tungkol sa aking desisyon. Pero tulad ng kaibigan kong pare sa Maynila, sinabi niyang pag-isipan kung mabuti ang aking gagawin. Magibigat na desisyon daw iyon na dapat kong pag-ukulan ng panahon. Nabanggit ko rin kay Father Damian ang tungkol sa samahan ni Tita Ason. Hindi naman na siya nagtaka o nagulat. May alam siya tungkol sa samahan. Sangay din po ba ng simbahang Katoliko ang samahan ni Tita Ason? Ang tanong ko. Alam mo, LB, isa sa mga natutunan ko sa matagal na panahong pagsiservisyo sa gawain ay ang pagtanggap at pagrespeto sa iba't ibang paniniwala ng tao hinggil sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Hanggat ang bawat isa'y sumasamba sa nagigisa at tunay na Diyos, wala akong nakikitang masama. Naisip kong tama si Father Damian. Sino ako para husgahan ang samahan nila Tita Ason? Kahit bababae ang kanilang leader, hindi sapat iyon. Hindi rin sapat na may nararamdaman akong kakaiba noong kami sabay-sabay na nagsipagdasal. Baka naman pakiramdam ko lang din iyon at walang kinalaman sa validity ng samahan ni Tita Ason. Tama si Father Damian. Ang mahalaga, sumasamba kami sa iisang Diyos.
Pero iyon ang isang malaking panlilinglang. Dahil ang Diyos na sinasamba nila Tita Ason at ng kanilang samahan ay ibang Diyos, isang kakaibang Diyos. Muli kaming nagkita ni Jess nang umuwi ako sa amin. Hindi sinasadyang nadaanan niya ako at muli niya akong isinakay sa kanyang tricycle. Nagkwentuhan lang kami ng saglit. Ikinonsulta pa nga sa akin ni Jess ang balak daw niyang panliligaw sa isang babae na kaklase din namin noong elementary. Hindi ko alam kung pinagseselos lang ako ni Jess, pero masaya ako sa kanyang pagbabalita. Pagdating ko sa amang bahay, agad nang nagpaalam si Jess at ito'y lumisan. Sinalubong ako ng Tita Ason. Galit siya sa akin. Ang akala ko ba ay magmamadre ka? Bakit nagpapaligaw ka? Nagulat ako sa remark na iyon ni Tita Ason. Hindi naman po nanliligaw si Jess sa akin. Ang depensa ko. At sinong lolokohin mo? Labis akong nasaktan sa mga paratang ni Tita Ason. Piling ko, malandi na ako sa paningin niya dahil sa nangyari. Kinagabihan, kinausap ako ni Tito Marsing. Sinabi niya, pagpasensyahan ko na lang daw si Tita Ason pagkat conservative talaga ang kanilang relihiyon. Natanong ko tuloy si Tito Narsing kung ano bang relihiyon yung samahan nila. Ayon sa kanya, Katoliko rin naman daw iyon, isang sangay ng Catholicism na kinikilala ng simbahang Katoliko. Naniwala naman ako. Minsan isang umaga, nagising akong umiiyak sa sala ang mga pinsan kong sina Jovert at Alan. Nang puntahan ko sila, nagulat ako sa aking nakita. Duguan ang kanilang mga tuhod at namamagana. Jovert, Alan, anong nangyari sa inyo? Alala kong tanong. Halos magkasunod lang ang edad ng dalawa. 13 anyos lang si Jovert at 15 naman si Alan. Si Mami kasi, sabi ni Jovert. Binawalan kaagad siya ni Alan. Jovert, tumahimik ka. Naupo ako sa tabi nila. Anong nangyari sa inyo? Bakit ayaw niyong sabihin sa akin? Wala ito, Ate LV. Buwan-buwan naman namin ginagawa ito. Paliwanag ni Alan. Ginagawa ang ano? Ang pagdarasal. Bakit nagkaganyan ang mga tuhod ninyo? Lumalakad kami ng palod sa paligid ng bukirin habang nagdarasal. Ha? Bakit ninyo kailangan gawin iyon? Ang tanong ko. Iyon ang utos ni Mami. Sabi ni Jovert. Iyon daw kasi ang sabi ng Suprema para raw hindi maging tigang ang lupain sa araw ng pagtatanim. Napailing na lang ako. Pakiwari ko'y mali na ang ritual na iyon, lalo't apektado na ang kalusugan ng magkapatid. Kinausap ko si Tita Ason that same day para alamin ang tungkol sa nangyari kagabi. Totoo bang lumakad ng paluhod kagabi sa paligid ng bukirin sila Jovert at Alan, Tita? Paano mo nalaman? Sinabi nila sa akin. Ginamot ko ang mga sugat nila eh. Nagalit siya. Hindi ka sana nakialam. Pero Tita, ang ritual ay ritual. Ito ang nararapat gawin kung gusto mong makamit ang isang bagay. Hindi na ako nangatwiran pa. Mukhang hindi nagustuhan ng Tita Ason ang pagtatanong ko. Nang hapong iyon, wala akong magawa kundi ang buksan ng aking Biblia at basahin iyon. Nanalangin ako sa Diyos na bigyan ako ng direksyon, lalo na sa pakikisama sa aking Tita Ason at sa kanyang pakimilya. Pakiwari ko ba'y nagbago na si Tita Ason? Hindi na siya yung dating Tita Ason na masayahin at mapagpasensya. Ngayon parang parati na siyang abala at balisa, lalo na sa pag-aasikaso sa mga activities ng kanilang samahan. Isang araw, natsyempohan kong kausapin uli ng masinsinan si Jovert. Sa buong pamilya, tila si Jovert lang hindi masyadong attached sa samahan, kaya siya ang inusisa ko. Gaano na ba katagal si Tita Ason sa samahan, Jovert? May 5 taon na rin ate. 5 years ago lang nila nakilala si Suprema. May sakit noon ang Mami. Sabi ng Mami, si Suprema raw ang nagpagaling sa kanya. Ano bang naging sakit ni Tita Ason? Hindi ko rin alam kung ano. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataong magpa-doktor ang Mami. Basta dahil lang siya ng daing noon, natatandaan ko. Parati siyang pagod, masakit ang katawan, hindi makatulog sa gabi. At ginamot lahat iyon ng Suprema. Oo ate, para bang miracle ni Suprema. Diyos ang nagpapagaling, hindi tao, Jobert. Pagtatama ko. Diyos din ang may kakayahang magmilagro at hindi tao. Instrumento lang tayo. Hindi iyon ang paninawala ng mga tagasunod ni Suprema. Minsan nga ate, sa totoo lang, nawiwirdohan ako. Hindi lang ako nagsasalita dahil ayaw kong magalit sa akin ng Mami. Alam mo ate, nag-iba na siya eh. Nag-iba na sila ni Daddy magmula nang mapasama sila kay Suprema, pati nga si Kuya. Anong ibig mong sabihin? Masyado silang defensive sa samahan. Kapag may kumukontra, galit na galit talaga sila. Lahat dinumero kay Mami.
Bawat sabihin ni Suprema, dapat sundin anuman ang mangyari. Nabothered ako sa aking nalaman. Mukha nga yatang hindi na maganda ang nagiging epekto kay na Tita Ason ng pakikipag-ugnayan sa kanilang relihiyon o kung anumang samahan iyon. Wala akong magawa kundi tawagan ang aking kaibigang pari sa Maynila. Ginamit ko ang aking cellphone to reach him. Hello, Father June. O LB, kumusta ka na? Nag-usap kami at hindi na ako nagpaligo-ligo pa. Binanggit ko sa kanya yung tungkol sa samahan nila Tita Ason. It doesn't feel right, Father June. Pagtatapat ko. Singidad ko lang si Father June. Naging magkaklase kami sa university bago siya nagpasyang magpari. Since then, parati na kaming nag-uusap. Purely brotherly love ang namamagitan sa amin. And we respect each other so much. Lahat naman ng kakaiba sa nakasanayan, mahirap tanggapin. Baka naman charismatic Catholics ang Tita Ason mo. Paliwanag niya. Naka-attend na rin naman ako ng charismatic session. At alam mo yun, I know what's the difference. Itong kina Tita Ason, parang kulto sa tingin ko. Paano mo nasabi? Masyado silang mahigpit sa pagpapatupad ng ritual. Hindi ba't sinyalis iyon na kulto ang isang samahan? One of the many signs, but not enough. Masyado rin silang defensive. Okay, pero baka naman defensive love talaga by nature ang Tita Ason mo. Hey, Father June, alam ko ang sinasabi ko. And I tell you, there is something wrong in her. Ikinuwento ko pa sa kanya yung mga nararamdaman ko sa tuwing magdarasal kami at yung nangyari sa mga pinsan ko nang magdasal sila at lumakad ng palhod sa buong bukirin, buong magdamag. I have to admit, that's kind of weird. Medyo natatakot na nga ako, Father June. Bakit? Nagiging... Sige, mag-obserba ka pa. Then report to me every now and then para mapag-aralan ko. In the meantime, I'll be praying for you and your family there. Thanks, June. Sige. Pinatay ko na ang cellphone pero nagulat na lang ako nang makita ko si Tita Ason. Nakatayo na pala siya sa hamba ng pintuan ng aking kwarto. Nakapagtatakang hindi ko man lang siya naramdaman. Then suddenly occurred me. Lately parang parating lumilitaw si Tita Ason nang hindi ko namamalayan. Para ba siyang hangin na may kakayahang i-transport ang sarili from one place to another nang hindi mararamdaman. Isa pa iyon sa mga lubos kong ikinababahala sa kanya. Tita, kanina ka pa ba? Patay mali siya kong tanong sa kanya. Sino yung kausap mo? O si sana iya agad. Kaibigan ko pong pare, si June. Pati sa pare nakikipagliwgawan ka na. Ho? Naku, hindi po. Kaibigan ko lang si June. Yan ba ang dahilan kaya mo gustong magmadre, LB? Para akitin ang mga alagad ng Diyos? Tita, hindi ako makapaniwalang masasabi niya sa akin ang masasakit na paratang na iyon. Lubos akong nasaktan, pero nagpakatatag na lang ako para hindi rin tuluyang tumulo ang luhang nagilid sa aking mga mata. Mamayang magdamag, may padasal uli ako dito sa bahay. Kailangang isuko mo sa Diyos ang kahinaan mong niyan, LB. Galit niyang mungkay. Hindi na lang ako mimik, bagko sa ito manguna lang. Ayokong makipagtalo kay Tita Ason. Somehow natatakot na ako sa kanya at sa maaari niyang gawin. Ewan ko lang kung bakit. That night natuloy ang padasal, pero hindi na tulad ng dati. Sa pamumuno ng Suprema, nagdasal sila sa wikang mahirap maunawaan. Tunog Latin iyon. Halos mag-chant sila na para mang niyayanig na kanilang dasal ang buong kabahayan sa katahimikan ng gabi. Kakaiba ang aking naramdaman sa lahat ng kaganapang iyon. Nalilito akong nabagabag. Hanggang sa ilabas nila ang imahe ng Nazareno. Nang tanggalin nila ang telang itim na nakataklob dito, ay laking gulat ko sa aking nakita. Animo may sungay ng kalabaw ang Nazareno. Kamuntik na akong mapasigaw. Nilapitan ako ni Suprema. Maraming bumabagabag sa isipan mo, LB. Ang sabi niyang nanlilisik ang mga mata. Binalot ng hilakbot ang buo kong katawan. Waring umilaw ang kanyang mga mata. Nagkulay dugo iyon. Pinaikutan ako ng mga kapatiran sa utos na rin ni Suprema. Inilahad nila ang mga kamay sa akin at ako'y kanilang ipinagdasal. Nanguna si Suprema. Nagparaya lang ako. Kahit muli, nagdasal siya sa wikang hindi ko maintindihan. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata habang sabay-sabay nila akong ipinagdarasal sa wikang Latin. Nakakabingi ang kanilang mga tinig para akong hinihigop ng kumunoy hanggang sa unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Pagtingin ko kay Suprema, hindi na mukha ng isang babae ang aking nakita, kundi mukha ng isang demonyo. Dito na ako tuluyang napasigaw. Kasabay niyon ang pagkawala ko ng isang malaking pagkakamaling naglagay sa aking buhay sa bingit ng kamatayan.
Mulat ko ng aking mata, nakatali na ako, kamay at paa. Nasa loob ako ng aking silid at nakahiga sa sahig. Hindi ako makakilos. Hapong-hapo ang aking katawan. Anong nangyari? Ang tanong ko. Pero walang tao sa loob ng silid. Saklolo ang sigaw ko. Noon pumasok sa loob si Suprema at Tita Ason. Iyan ang nararapat sa kanya. Ang sabi ni Suprema. Pakawala ninyo ako. Hindi, ang singhal ni Suprema. Hanggat hindi naaalis ang masasamang espiritong namamahay sa katawan mo, gulat na gulat akong litong-lito sa aking naririnig. Anong masamang espiritu ang sinasabi ninyo? Dapat kang matuwa, LB. Ang sabi ng Tita Ason. Tinutulungan ka lang ni Suprema. Batid niyang may pagnanasa kang masama sa mga alagad ng Diyos at kailangang supilin ang masamang espiritong iyan upang mas malaya mong magampanan ang pagmamadre. Tita Ason, parang awa na ninyo. Pakawalan niyo ako. Hindi, ang mariing sabi ni Suprema. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Diyan ka hanggat hindi ka nagtitino. Lumabas na sila ng kwarto. Wala akong magawa. Nag-iiyak ako ng nag-iiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ko muling nasilayang may taong pumasok sa aking silid. Laking tuwa ko nang makita si Jobert. May dala siyang pagkain para sa akin. Jobert, pakawalan mo ako please. Pakiusap ko sa kanya. Hindi pwede ate. Nagulat ako. Jobert, magagalit ang mami. Noon ko naintindihan. Natatakot na rin si Jobert sa mga nangyayari. Sa mura niyang isipan, malaking kalituhan ang mga bagay na kanyang nasasaksihan. Kumain ka na ate. Naawa ako kay Jobert. Noon ko naisip na kailangan kong makatakas, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa batang ito, na alam kong naaapektuhan na ang isipan dahil sa mga nagaganap. Sinubuan ako ng pagkain ni Jobert. Sumunod ka lang sa gusto nila ate, sabi niya sa akin. Pero mali, may mali sa mga ginagawa nila. Ang tugon ko, ate, kung ayaw mong mapahamak, sumunod ka na lang sa kanila. Damang-dakam ako sa tinig ni Jobert ang pag-aalala. Pumunta ka sa simbahan, Jobert. Hanapin mo si Father Damian. Hindi pwede ate. Jobert, please. Pero tuluyan ang tumayo si Jobert at iniwan ako. Naiyak na lang ako sa aking sitwasyon. Pakiwari ko. Nahulog ako sa isang patibong na walang kaligtasan. Wala. Nang sumunod na araw, nangyari na ang pinakamatinding pasakit sa buhay ko. Dumating sina Tita Ason, Tito Narsing at ang Suprema. Pumasok sila sa aking silid. Nakatali pa rin ang mga kamay at paa ko. Nakatagilid pa rin ako sa sahig ng datna nila. Hirap na ako. Naghalo ng pawis at luha sa mukha ko. Hindi ko alam kung anong binabalak nila sa akin. Oras na para paalisin ang masasamang espiritu sa katawan mo. Ang sabi ng Suprema. Nakita kong naglabas siya ng latigo. Diyos ko, anong gagawin ninyo sa akin? Ang takot na takot kong tanong. Pakiwari ko'y nasa loob ako ng isang bangungot. Tita Ason, Tito Narsing, tulungan ninyo ako. Pero para mga estatwang pinagmaslan na lang ako ng aking mga kadugo. Isinagawa ni Suprema ang ritual. Nagsalita siya ng Latin habang unti-unting itinataas ang latigo. Napapikit mata ako sa takot. Isang malakas na hagupit ang kasunod niyon. Napasigaw na lang ako sa sakit at hapdi na naging dulot niyon. Halos mawasak ang blusang suot ko. Kaagad nagmarka ang latigo sa aking likuran at ramdam na ramdam ko iyan dahil hindi ko makakalimutan ang hapding gumuhit sa aking katawan. Maawa kasi sa akin. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa ko. Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito. Masamang espiritu. Lumayas ka. Muli akong hinagupit ni Suprema. Naramdaman ko ang hapdi at kirot niyon. Nag-iiyak ako na parang bata. Halos mawala sa aking sarili. Saklolo, ang sigaw ko. Saklolo. Naghihiyaw ako sa pagnanasang may makakarinig na kapitbahay sa akin. Ngunit nagulat na lang ako nang marinig kong sinasabayan ng dasal ng mga kapatirang nasa labas ang pagsigaw ko. Nilalakasalan nila ang dasal para pagtakpan ang paghingi ko ng saklolo. Tulungan ninyo ako. Ang hiyaw ko. Ngunit muli akong nakatanggap ng latay mula sa latigo ni Suprema. Tuloy ang pagdarasal ng mga kapatiran sa labas. Nag-iiyak na lang ako sa sakit na nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako nawala ng pag-asa. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi. Nang hapong iyon, dumating si Father Damian sa bahay. Laking tuwa ko nang marinig ang tinig niya na hinahanap ako. Ito na ang kaligtasang inaasam ko. Ito na. Nagsisigaw ako. Father, andito ako. Tulungan ninyo ako. Pero walang tinig na lumabas sa bibig ko. Tatakang-taka ako. Anong kababalaghan ito? Muli akong sumubok. Sumigaw ako ng malakas. Saklolo, ang sabi ko. Ngunit wala.
Walang lumabas na kahit ano sa bibig ko. Narinig ko na lang na pinapaalis na ni na Tita Ason ang pari. Pasensya ka na, Father. Hindi na nakapagpaalam sa'yo si LB. Ewan ko ba sa batang iyon. Ura-uradang umalis pabalik ng Maynila. May aasikatuhin daw siya. Biglaan din eh. Naiyak na lang ako sa sobrang sama ng loob. Lalo na nang marinig kong nagpaalam na si Father Damian. Sige, Ason. Salamat nila. Muli akong sumigaw. Sa huling pagkakataon, umaasong kung maririnig ni Father Damian. Pero tuluyan na siyang nakaalis. Nang pumasok sa kwarto si Tita Ason, pinagtawanan lang niya ako. Wala ka nang magagawa, LB. Wala na. Sinikap kong kausapin Tita Ason. Bigyang liwanag ang kanyang isipan. Tita Ason, bakit ninyo ginagawa ito sa akin? Pamangkin po ninyo ako. Anak ako ng kapatid ninyo. Nangako kayo sa kanya na aalagaan ako, hindi po ba? At iyan naman ang ginagawa ko. Katwiran niya sa akin. Kaya ka nga namin iginapos para hindi ka mapariwara. Wala naman akong gagawing masama, Tita Ason. Pakawalan niyo na po ako, please. Huwag kang mag-alala, LB. Mamayang gabi, makakalaya ka na. Ngunit ngumisis siya sa akin. Isang nakapangingilabot na pangisik. Kalinsabay ng panlilisik ng kanyang mga mata. Noon ko naisip na hindi na si Tita Ason ang talagang kausap ko, kundi ang demonyo na mismo. Nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko alam kung sobrang pagod at sama ng loob. O dahil hinaluan nila ng pagkain ko ng pampatulog, basta't nawalan ako ng malay. At nang imulat ko ang aking mga mata, nalas sa labas na ako ng bahay. Nasa ilalim ako ng malaking puno. Napapaligiran ako ng mga taong nakaputi na may mga dalang sulo na nagsisilbing liwanag. Nang sinubukan kong maglakad, bigla akong natigilan. Parang may kung anong parsang pumipigil sa aking kumilos at gumalaw. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Napansin kong nakaputo na rin ako. Animo nakadamit pang kasal, habang ang mga taong nakapaligid sa akin ay mga nakabelo, lalaki man o babae. Sa aking harapan, lumapit sina Tita Ason, Tito Narsing, sina Alan at Jobert. Puting-puti din ang kanilang kasuotan. Mga nakabelo din sila ng puti. May dalang mga punyal sina Alan at Jobert. Tigisa sila ng dalang panaksak. Jobert, ang bulong ko. Nagsimulang magsipagdasal ang mga kapatiran. Wikang hindi ko maintindihan. Napakalakas, nakayayanig. Sa wari ko'y nasa gitna kami ng kagubatan. Isang malayong lugar sa aming pinanggalingan. Puro puno at talahib ang paligid. Kahit sumigaw at mag-ingay, walang makaririnig. Then bigla kong naalala ang kinuwento sa akin ni Jess tungkol sa mga kadalagahang nawawala, nilalamo ng satanista. Kinabahan ako. Hindi kaya ako ang pang-apat na biktima. Lumapit si Suprema sa akin. Puting-puti din siya. Inalis niya ang belo sa ulo. At nagulat ako nang makitang puting-puti na rin ang kanyang buhok. Bata, ngunit parang matanda. Heto na ang gabing magpapabago sa buhay mo, LB. Ang sabi niya, gusto kong magsalita, ngunit para akong hinang-hina. Isang kapatiran ang lumapit kay Suprema. Inabutan ito ng kupeta. Kapag ininom mo ang nasa kupetang ito, ang sabi niya sabay itinaes iyon sa aking harapan, makakalaya ka na. Anong mangyayari sa akin? Ang tanong ko. Kaya nang sabi ko, lalaya ka na. Magiging katulad ka na namin. Magiging isa tayong lahat. Natigilan ako. Sige na, LB. Pagkakataon mo na ito. Ang sabi ni Tita Ason. Wala namang mawawala sa iyo. Ang sabi naman ni Tito Narsing. Tingnan mo kami ng Tita Ason mo. Wala namang masamang nangyari sa amin. Pero hindi lang nila alam. Noon ko napagtanto na kaya pala bulag na sa katotohanan sina Tito Narsing at Tita Ason ay dahil poses na sila sa kapangyarihan ng kadiliman. At marahil iyon ay nang dahil sa ipinainom sa kanila ng Suprema na ngayon nais ding ipainom sa akin. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, LB. Kaligtasan ng iyong buhay ang nakataya. Panghihimok ng Suprema. Pero paano ang kaluluwa? Lumuluha akong sambit. Aanhin ko ang kaligtasan ng katawan kung ang magiging kapalit naman ay ang pagkakasanla ng kaluluwa ko sa kadiliman. Nagulat ang mga kabatiran sa ginawa kong pagsagot kay Supremo. Ikinagulat din nila ang naging pagtanggi ko. Pinagmasdan ko sina Jobert at Alan. Hindi ko alam kung nainom na rin nila ang ipinaiinom sa akin ni Suprema, kung sila rin ay nabulag na nito. Mapanghas kang talaga, ang sabi ni Suprema. Galit, hindi ka nga karapat-dapat sa aming samahan. Kinabahan ako. Naglapitan sa akin ang mga kapatiran. Pinaligiran nila ako. Wala akong ibang naisip ng mga sandaling iyon kung di ang magdasal sa Diyos, sa tunay at nag-iisang Diyos na si Jesus. Humingi ako ng tulong sa Kanya. Kung ano man ang mangyari, huwag niya akong pababayaan.
Alan Jobert, ang tawag ni Suprema sa mga pinsang ko. Sige, simulan niyo na ang pagpatay. Napamulat ako ng mata. Nakita kong lumalapit na sa akin sina Alan at Jobert. Hawak nila ang punyal na nakakamang itarak sa aking dibdib. Alan Jobert, huwag, ang sigaw ko. Biglang tumulo ang luha ni Jobert. Huwag kang makinig sa kanya, anak. Hindi na siyang ate Albinino. Ang sulsul ni Tita Ason. Isa na siyang demonyo. Kampo ni Satanas. Pero patuloy lang na tumulo ang luha ni Jobert. Sige na. Patayin niyo na siya. Ang utos ng Suprema. At pagkatapos pagsasalu-saluhan natin ang kanyang dugo at laman. Nang masdan ko ang mukha ng Suprema, muli kong nakita ang imahe ng demonyo sa kanyang mukha. Pero hindi na ako natakot. Hindi tulad ng dati. Sa pangalan ni Jesus, ang sabi ko ng may pagbabanta, sa pangalan ni Jesus, layuanin niyo ako. Ngunit ngumisi lang siya sa akin at sinabing, matapos naming pagpistahan ang dugo at laman mo, didikdikin namin ng pinong-pino ang iyong buto at isasalin sa mga bote at garapon para magsilbing medisina sa may mga karamdaman. Walang makakaalam ng tungkol sa nangyari sa iyo. Mapapabilang ka sa mga nawawalang kadalagahan na hindi na muling natagpuan pa. At saka nagpakawala ng malakas na pagtawa si Suprema. Hindi ako nawala ng pag-alsa. Although natatandaan kong sinasabi ko sa Diyos na bahala na siya sa akin, na anuman ang mangyari, siya na ang bahala. Papalapit na ang punyal sa aking katawan. Ipinikot ko na lamang ang aking mga mata. Si Alan ang unang sumaksak sa akin. Sa dibdib niya ako gustong saksakin. Ngunit biglang dumaplis ang kanyang kamay. Sa braso ako tinamaan ng kutsilyo. Hindi na kayaan ni Jobert ang pangyayari. Nang muli akong pagtangkaan ni Alan, tinabi ito ni Jobert. Nagkagulo ang mga kapatiran sa nasaksihan hanggang sa marinig ko ang aking pangalan. May tumatawag sa akin sa di kalayuan. LV, LV, pamilyar na boses. At hindi lang iyon nag-iisa. Marami sila. Lalong nagkagulo ang mga kapatiran. May mga taong parating na hindi nila iyon inaasahan. Duguan man ang aking braso. Ngunit sinikap kong sumigaw. Andito ako, sa klolo. Dito na tuluyang nayanig ang samahan. Isa-isa silang nagtakbuhan para tumakas. Hinatak ni na Tita sa Tio Nursing, sina Jobert at Alan. Tumakbo na rin sila at ako ay iniwan. Wala na ang samahan nang makita ako at matagpuan ng taong tumatawag sa akin. Nilapitan niya ako habang lumuluha akong nakatalungko sa lilim ng punong iyon. LV. Jess, ang sabi ko nang makita siya. Sabay nakapayakap na lang ako sa kanya. Dali-dali niya akong isinugod sa ospital. Sa tulong din ng iba pa niyang mga kaibigang sumamang maghanap sa akin. Gabi-gabi na pala silang nagroronda sa aming pook. Mula nga nang mapabalita ang nawawalang kadalagahan. Hindi na naging maliwanag sa akin ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos akong isugod sa ospital dahil nawala na ako ng malay sa sobrang dami ng dugong nawala sa akin. Pagising ko, nasa ospital na ako. Kausap ni Jess ang doktor. Ayon sa doktor, okay na raw ako. Mabutit na agapan. Na-repair agad ang sugat sa braso ko. Hindi na ito kailangang putulin pa. In due time, magiging normal na raw uli iyon. Ipinakwento sa akin ni Jess ang nangyari. Inilahad ko sa kanya ang mga ganap mula sa simula. Noon ko rin pinaniwalaan yung kinuwento niya tungkol sa satanista. Ang hindi ko lang matanggap ay ang katotohanan ng mismong sina Tita Ason, ang miyembro ng satanistang iyon na gumagala at naghahasik ng lagim sa aming lugar. Bigla ko ring naalala sina Jobert at Alan. Bagamat si Alan ang nakasaksak sa braso ko, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Alam kong impluwensya lamang iyon ng kung anumang ginagawa ni Suprema sa kanila. Sinabi ni Jess na mahirap naming mapatunayan ang mga isinalaysay ko, lalo na sa mga pulis. Pero sinabi kong handa akong humarap sa kahit na sino para ilantad ang karumal-dumal na ginagawa ng samahan ni na Tita Ason. Naniniwala akong may purpose kung bakit ako nakaligtas sa pangyayaring iyon, Jess. At handa akong gampanan ang purpose na iyon sa akin ng Diyos. Kung gano'y handa kang magsampa ng demanda sa kanila, ang tanong niya sa akin ng seryoso. Oo, ang sabi ko, puno ng determinasyon. Tumango si Jess. Ano man ang desisyon mo, tutulong ako. Ngayon nakasampa na sa Regional Trial Court ang kaso laban sa samahan ni na Tita Ason at sa mga miyembro nito, lalo na ang Suprema nilang si Anacleta Rosacay. 3 kaso ng physical harassment ang isinampa ko at 1 kaso ng frustrated murder ang inahain kong reklamo. Ang depensa nila Tita Ason at Suprema, aksidente raw ang nangyari. Baboy damo raw ang kakatayin at hindi ako. Dumaplis daw ang kutsilyo, kaya ako ang nasaksak. Hindi raw sinasadya iyon. Sa ating batas,
May kalayaan ng bawat taong gawin ang mga ritual o religious practices nila hanggat hindi nakakasama sa kapwa. Walang ebidensyang ako nga ang nais nilang patayin ng gabing iyon liban sa aking testimonya. Ngunit ang balikan ng naturang crime scene, lumalabas nga na baboy damo ang papatayin dahil may mga patak nga ng dugo ng baboy damo na natagpuan doon. Sina Jobert sana at Alan ang pwedeng maging eyewitnesses ko para lumakas ang kaso laban kina Suprema. Ngunit hindi sila pinahintulutang magsalita ni Tita Ason. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang mga bata. Hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin ang kaso laban sa kanila at tila ba wala na iyong pupuntahan pa. Hindi raw sapat ang mga ebidensyang inihain ko. Tuloy ang samahan ni Tita Ason at Suprema. Wala akong magawa liban sa isang bagay. Ang ipagdasal si Tita Ason na magising na sa katotohanan at lumaya na sa kademonyohan ng kanilang samahan at ang bantayan ng kanilang mga kilos at galaw sa tulong ng barangay at local church sa aming bayan at ni Father Damian. Hindi na ako umalis sa aming probinsya. Nagkagustuhan kami ni Jess at hindi nagtagal ay kinasal. Desisyon kong huwagawanan ng aming lugar upang mabantayan ang mga kilos ni Tita Ason at ng kanilang samahan. Hindi ako makakapayag na may muli silang mabiktima, lalo na ang aking mga pinsang minor de edad pa. Hindi man ako natuloy sa una kong planong maging madre. Pakiwari ko na may pinagkalooban ako ng Diyos ng panibagong misyon sa buhay. Isang mas mabigat na misyong handa kong isakatuparan hanggang sa ako ay mamatay. Tama ang kaibigan kong pari na si June. Hindi lamang sa loob ng kumbento, maaaring magsilbi sa Diyos. Minsan masigit pang kailangan sa labas. Dito kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman ay malayang kumikilos.